Naaalala niyo pa ba siya? Ang dalagang walang awang pinatay ng isang Australiano sa loob ng isang motel sa Dipolog City. Nagkakilala ang dalawa sa isang dating app at ang inakalang magmamahal at magbibigay ng magandang buhay ay siya palang magdadala sa kanya sa hukay. Ilang taon na rin ang nakakalipas, subalit ang kaso ng pagkamatay ni Alona Alvarez ay isa sa mga kahindik-hindik at karumal-dumal na pagpatay dito sa ating bansa na kinasangkutan ng dayuhan. Samahan niyo po akong balikan ang kaso na yumanig sa Dipolog City noon at nag-iwan ng babala kung gaano ba kadelikado ang pagtitiwala sa mga lalaking nakikilala sa social media at dating apps na laganap ngayon at ang nakakalungkot ang mga nabibiktima, karamihan ang mga bata pa at walang kamuang-muang sa mundo ng mga Filipina. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Isang ordinaryong araw lamang ng buwan ng Enero, ika-30, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Tungkol ito sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa loob ng motel sa nasabing syudad. Dahil dito ay agad silang nagtungo sa crime scene, isang dalawang palapag na gusali. Sa isang silid na may letter K sa pintuan ay tumambad sa kanila ang isang nakakapangilabot na tagpo. Magulo ang mga gamit sa loob at nagkalat ang dugo. Sa sahig ay naroon nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ng isang babae. Wala itong saplot at halos hindi na ito makilala dahil sa malalaki at malalalim na pinsala na tinamo nito sa kanyang mukha. Sa ginawang pagsasaliksik sa silid ay ilang mga mahahalagang gamit ng biktima kanilang na-recover. Tulad na lamang na isang resibo ng remittance center na nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Alona Alvarez. Nakita din sa crime scene ng isang bag at isang cellphone na pagmamay-ari ng isang dayuhan. Dahil sa loob nito ay may mga larawan ng isang dayuhan na kanilang natagpuan. Palaisipan ngayon sa mga otoridad ang pagkamatay ng isang babae sa Dipolog City kung saan natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng tinutuluyang pension house. Ayon sa report ng mga tauhan ng nasabing motel, January 28 nang dumating doon ang biktima kasama ang isang dayuhan na kinumpirman nilang ang dayuhan sa larawan sa cellphone na natagpuan sa crime scene. Nang magtungo doon ang dalawa ay agad na binayaran nito ang 2 araw na bayad sa silid. Ayon sa kanila ay wala silang nakitang problema na mag-check-in ng dalawa. Makalipas lamang ang mahigit 2 oras ay lumabas ng silid ang dayuhan at umalis, bagamat hindi nila nakitang lumabas ang dalagang kasama nito. Hindi na rin sila nagtanong pa o nagtaka sa pag-alis ng dayuhan, subalit simula nang umalis ito ay hindi na nila ito nakitang bumalik pa. At kataka-taka din na hindi nila nakikitang lumalabas ng silid ang dalaga. Hanggang sa sumapit na nga ang January 30, araw kung kailan nakaschedule na mag-check out ang mga bisita. Subalit wala pa rin silang naririnig mula sa dalawa. Kaya naman minabuti na nila na kumatok sa silid at nang walang sumasagot ay prusahan na nilang binuksan ang pintuan. At doon na nga nila nakita ang karumal-dumal na kalagayan ng biktima. Kaya naman agad silang tumawag ng pulis. Kasabay ng pagkakatagpo sa katawan ay agad nilang hinanap ang mga kamag-anak ng biktima na kinilala nilang si Alona Alvarez. Sa Dipolog City na nagkamalay at lumaki si Alona. 4 silang magkakapatid at siya lamang ang nag-iisang babae at ang pinakabata. Sa murang edad ay naulila si Alona sa kanyang ina at iniwan sila ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Naiwan ang pangangalaga at pagpapalaki sa kanilang 4 sa kanyang lola. Sa kabila ng katandaan at hirap ng buhay ay nagawa naman nito na palakihin silang 4 at maibigay ang kanilang mga pangangailangan, lalo na nga ang bunsong si Alona. Dahil namulat sa hirap ng buhay ay nasaksihan ni Alona ang paghihirap ng kanyang lola para sa kanila. Kaya naman sa batang edad ay agad nang naitatak sa kanyang isipan na sa kanyang paglaki ay gagawin niya ang lahat para matulungan ang mahal niyang lola at maiahon nito sa kaiharapan. Sa salaysay ng kanyang lola Herminia, si Alona ay isang responsableng bata, mabait at maaasahan. Bata pa lamang ay lumaki na ito na tumutulong sa mga gawaing bahay. Masipag din ito sa kanyang pag-aaral at matataas ang nakukuhang grado.
Sa tuwing nakikita niyang napapagod ang kanyang lola ay lagi niyang sinasabi na balang araw, kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay pupunta siya sa ibang bansa at tutulungan niya ang kanyang lola. Subalit sinong mag-aakala na ang pangarap na iyon ng dalaga ay agad na mapuputol. Dahil dito ay agad na bumuo ang Dipolog City Police ng Special Task Group na tututok sa kaso. Sa kanilang pag-iimbestiga, agad ding nabigyan ng linaw ang mga pangyayari. Sa salaysay ng matalik na kaibigan, pinsan at kababata ni Alona, January 12 nang magpaturo sa kanya ang pinsan na si Alona na gumawa ng account sa isang dating app. Sa parehong araw din na iyon ay agad na nakilala ni Alona ang isang 42 years old na Australiano na nagngangalang Ali Ali. At dito na nga nagsimula ang malimit na pag-uusap ng dalawa hanggang sa umabot sa puntong magbigay na ito ng pera sa kanya. Ang nasabing manliligaw ay naikwento na rin ni Alona sa kanyang guro at mga kaeskwela. Minsan pa nga ay nagpadala ito ng halagang 2,000 at gamit iyon ay inilibre pa ni Alona ang mga kaibigan ng ice cream. Mas lalo pa nga nahulog ang dalaga dito nang magsimula itong mangako na tutulungan niya si Alona sa pag-aaral nito. Ayon din sa dayuhan ay papakasalan niya si Alona at dadalhin sa Melbourne. Bagay na matagal nang pinapangarap ng dalaga. Hanggang sa isang araw, naikwento sa kanya ni Alona na gusto umanong makipagkita ni Ali kay Alona sa personal. Sa plano ay dalawa silang magsusundo sa dayuhan sa airport para makilala niya rin ito. Subalit nang sumapit ang araw ng pakikipagtagpo, ay bigla na lamang nagbago ang pasya ng kanyang pinsan. Sa halip ay kinausap siya nito at sinabi na siya na lamang ang susundo sa katipan. Wala naman siyang magawa at pumayag sa plano. January 26, 2 araw bago ang pagdating ni Ali sa Pilipinas, ay nagpadala ito ng malaking halaga kay Alona na gagamitin nito para sa pagsundo sa airport. Bago iyon ay nagpasama pa ito sa kanya sa palengke at bumili ito ng mga damit na susuotin at nagpalinis pa ng mga kuko. January 28, maaga pa nagising si Alona at excited ito sa pagkikita nila ni Ali. Hinatid niya pa umano ang pinsan sa terminal ng van na papuntang Dipolog City Airport. Umaandar na ang van, subalit pinatigil pa ito ni Alona para kumaway muli sa kanya sa huling pagkakataon. Pasado tanghali na nang makatanggap siyang muli ng message mula kay Alona at sinabi nito na kasama na niya si Ali. Mula noon ay hindi na sila nakatanggap ng mensahe mula rito. Maging ang kanyang lola ay walang balita mula sa kanya hanggang sa makatanggap na nga sila ng tawag na natagpuan ng wala ng buhay nitong katawan. Mula sa airport na pag-alaman ng mga investigador na agad na tumuloy ang dalawa sa nasabing paupahang silid. Agad na ngang binayaran ng dayuhan ng 2 araw sana nilang pananatili doon. Dahil dito ay agad na ikinasa ng kapulisan ng Dipolog City PNP ang isang malawakang manhunt operation. Kabilang dito ay inalarma na rin nila ang lahat ng mga tanggapan ng kapulisan sa iba pang karatig bayan para agad na mahuli ang suspect. Di naman nagtagal ay agad silang nakatanggap ng tip na namataan ito sa dapitan. Mula sa dapitan ay mabilis itong nakatakas at nagtungo ng Dumaguete, kung saan na ito nahuli ng pinagsamang pwersa ng Dipolog at Dumaguete City PNP. Arestado ang isang Australiano na suspect sa pagpatay sa dalagita sa Dipolog City. Base po sa investigasyon, galing Melbourne ang suspect na si Ali Ali na dumating sa Dipolog noong Miyerkules. Pinadalhan pa umano niya ng $50 Australian ang 17 anyos na biktima para sunduin siya sa airport. Mula sa paliparan, nag-check-in sa isang pension house ang dalawa. Nang arestuhin ay hindi na ito nanlaban at tahimik na sumama sa mga pulis. Kapansin-pansin naman ang nakabenda pa nitong mga kamao na marahil ay siyang ginamit nito sa pambubugbog sa walang kalaban-laban na si Alona. Mula Dumaguete City ay agad na binalik si Ali sa Dipolog kung saan nito hinarap ang kasalanan na kanyang ginawa. Sa kanyang extrajudicial confession ayon kay Ali ay hindi niya sinasadya ang pangyayari. Ipinagtanggol niya lamang umano ang kanyang sarili. Habang nagtatalik ayon sa kanya, ikinagat ng dalaga ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Nagulat siya at labis na nasaktan, kaya naman ay inuuntog niya ang ulo nito sa dingding ng banyo. Nang makalabas at matumbas sa sahig ay walang awa niya naman itong pinalo sa mukha ng sapatos hanggang sa tuluyan na nga itong mawalan ng buhay. Balak niya sanang tumakas patungong Manila, subalit agad siyang nahuli sa Dumaguete. Dahil sa pag-amin ni Ali, ito ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa prosecutor's office ng Dipolog.
Sa resulta ng autopsy sa katawan ni Alona Alvarez ay nakataan ito ng malalalim na sugat sa kanyang ulo. Natanggal din ang lahat ng ngipin nito at nakitaan din ito ng namuong dugo sa kanyang ulo na siyang naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Si Ali ay hinatulan ng hukuman na nagkasala at pinatawan ng parusang 40 taon na pagkakakulong. Hanggang sa kasalukuyan ay pinagbabayaran nito ang ginawa niyang kasalanan. Panawagan ng PNP sa lahat, lalo na nga sa mga kababaihan na maging responsable sa paggamit ng social networking sites at huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi lubos na kilala, lalo na nga sa mga dayuhan.